1,600, 1,700 ganoon. Oo, Bago pa yon ng 1,800 sa sigurado. oo, tama siya. Magkaiba talaga ang estilo ng paggawa ng gusali noon. Ito ay gawa pa rin sa luma. Oh, Badgers. Sa pagkakataong ito, natagpuan namin ang isang tunay na kakaibang lugar. Isang kastilyong kasing tanda ng panahon na ipasa mula sa henerasyon ng isang pamilya na nanirahan dito sa loob ng maraming siglo. Kapag naiisip mo ang mga kastilyo sa Pransya, karaniwan mong iniisip ang karangyaan. Pero kakaiba ang kastilyong ito. Ang pamilya ay magsasaka at nagsisilbing simbolo sa loob. May elevator sa bahay. Kakaiba ang kastilyong ito sa mga nakita natin dati. Sa pag-ikot namin, nadiskubre namin ang kasaysayang malungkot pero kaakit-akit. Si Agnes, ang huling miyembro ng pamilya rito, ay nanirahan sa kastilyo hanggang 2,000 at 12 nang siya'y pumanaw sa edad na 78. Ginugol niya ang huling mga taon mag-isa sa malawak at umaaling-awngaw na bulwagang puno ng alaala. Ngunit sa ilalim ng tila payapang buhay ay may aninong hindi kailanman tuluyang nawala. Noong matagal na, sina Agnes at asawang si Rene ay dumaan sa matinding pagkawala. Ang kanilang anak na si Sebastian ay 11 taong gulang lamang nang biglang naputol ang kanyang buhay sa isang trahedya. Sa araw na dapat sana ay isang karaniwang paglalakad lang papuntang paaralan. Nabangga siya ng sasakyan at sa kabila ng pagsisikap, hindi siya naligtas. Malalim ang sugat na iniwan nito kina Yanes at Rene. May mga sugat na di kayang gamutin ng panahon. Nagkaanak pa sila ng lalaki at dito nila ibinuhos ang pagmamahal at pag-asa. Nananatili ang tanong, bakit hindi siya bumalik upang alagaan ang lugar ng kasaysayan at sakit ng kanilang pamilya? Nasasabik kaming isama kayo sa pagbubunyag ng mga misteryo at ganda ng lugar na ito. Samahan kami sa paglalakbay na to. Ayaw niyong mamiss to. Kamusta kayong lahat? Welcome back sa Bros of Decay. Ako si Leslie sa likod ng kamera, gaya ng dati. Mr. Danny, hello! Hello sa'yo. May isa na naman tayong magandang abandonadong lugar dito sa Pransya. Danny, ano ipapakita natin ngayon? Ngayon ipapakita natin ang isang French na chateau. Oh, grabe, ang ganda naman nito. At ito ang unang pagkakataon na si Danny ay magfi-film ng isang abandonadong chateau kasama ako. Kaya talagang espesyal ang sandaling ito. Mahilig si Danny sa kastilyo at madalas niya itong i-film, pero kakaiba ang kastilyong ito dahil abandonado at may mga gamit pa sa loob. Oo, iba ang kastilyong ito sa mga karaniwan kong fina-film. Talagang maganda ito. Talagang maganda. At ang tanawin, Kamangha-mangha ito. Sobrang excited akong ipasyal kayo dito. Sobrang excited kaming ipasyal kayong lahat dito at gawing kamangha-mangha ang episode na to. Bro, pakiusap, pumili ka ng ruta. oo, matagal nang lumalago dito at iniwan na mula 2,000 at 12, tama ba? Danny, tama. Mahigit isang dekada na lang. Wow! Ang ganda. Gusto ko yung harapan nito. Yung tore dito sa unahan. Maliit na kastilyo, pero pwede mo talagang tawaging kastilyo ito sa Pransya. Siyempre, may dalawa siyang tore. Oo, isa sa likod at isa sa harap at masasabi ko na parang tore na rin ito. Pero mas parang kubol ito sa gilid na to. Oo, maganda talaga ito mula sa labas. Ang una kong gustong ipakita ay nandoon sa parang working barn, kung saan si Rene, asawa ng pamilya, malamang gumagawa ng pagkukumpuni sa kastilyo dahil laging may kailangang ayusin sa ganitong lugar. Oo nga.
Nakikita mo ang mga lumang pintuan ng kamalig na bumubukas. Wow! Pumasok ka rito. Naiwan pa rin dito ang lahat ng bagay mula sa kanya, gaya ng iniwan niya noong siya'y pumanaw. Ang unang bagay na nakikita ko rito, Na- akala ko sapatos o kung anuman, o parang sapatos ang itsura. Oh, Kailangan niyang ipasok sa loob ng sapatos. mabigat ito. Sa tingin ko baka para ilagay sa ibabaw ng palakol, pero gaya ng nakikita mo, magulo ang itsura. At makikita mo talaga na madalas siyang magtrabaho dito sa loob. Wow, bigyan mo lang ng overview. Ipakita mo sa mga tao lahat ng klase ng gamit na meron siya dito. O, puno ito ng gamit. Hindi ko na ituturo isa-isa, maliban sa mga kalendaryong nasa pader. O, Makikita mong nilagay niya lahat ng taon. 75, 77, 78. 73, 74, 2,005. Kaya ayun, nandiyan ang 2,012. Iyon ang huling taon. Sinulat pa niya sa kalendaryo, gaya ng nakikita mo. Bakit mo pa ilalagay ang kalendaryo ng bawat taon? Tanggalin mo na yan, hindi naman yan poster. Hindi ko alam, ginawa ko lang. Pero sobrang interesting magtrabaho doon. Makikita mo agad ang anyo ng kastilyo at kung paano ito itinayo gamit ang arko na karaniwan noon. Pero hindi ko talaga matukoy kung alin. Luma na ito. Sa tingin namin ang kastilyong ito ay mula pa noong 1,600 o 1,700 ST in Patadiri. Bago pa ito ng 1,800 sigurado. Tiyak, kasi ibang-iba talaga ang mga estilo ng pagtatayo noon. Ito ay gawa pa rin sa, ayan Bouncer, ayos yan. Oo. Magandang pamana yan. Pero mag-ingat ka dahil maraming nagvi-video ang mga pulis dito, mag-ingat ka. Oh, para sa Oo, mag-ingat ka lalo na kung wala kang pahintulot. Oo. Naiintindihan ko. Nasa gilid ako, doon ako nakatira sa gilid. Sige. Alis, Good luck. Good luck. Maaari ka nang magpatuloy ngayon. Huwag kang mag-alala. Maraming salamat. Nakuha mo ba sa camera? nakuha ko sa camera. May pahintulot siya mula sa may-ari. Pero minsan sinasabi niya na may pulis na pumupunta para manghuli. Pero sa totoo lang, wala namang ginagawa ang pulis sa Pransya. Kaya huwag kang mag-alala. Okay, natakot kami sandali doon kasi may taong literal na naglalakad doon. Nakita mo sa camera. Pero pumunta siya dito para maghanap ng ginto gamit ang metal detector sa bukid sa likod. Nagkwento lang siya tungkol sa gusali at mga ganoong bagay. Astig talaga. Ang mga Pranses sa Timog ay talagang palakaibigan. Tara pa tayo ng mas malayo. Tara pa tayo ng mas malayo. Oh, Sige, Kaya ang labas ng ang kastilyo ng kaunti pang detalyado. Dani. Oo, halatang mas matanda pa ito sa 1,800 sin. walang petsa. Kahit saan sa kastilyo. Karaniwan sa mga ganitong gusali, sa mga makasaysayang gusali, palaging may bato na may nakaukit na petsa. Pero mukhang wala nito ang kastilyong ito. Mukhang lumana ito. Oo, wow. At makikita mo sa estruktura na ilang beses na itong inayos or binago. sigurado. Gusto ko kung paano ito ginawa noon. Sandali. Pwede mo bang ipakita ng kaunti ang mga kamalig doon sa ibaba? Oo, gusto ko ring ipunto na ito talaga ang harapang pintuan ng kastilyo. Oo nga. Diretso papasok sa tore. Kaya oo, yung mga kamalig, Dani, sina Rene at Anges, malamang mga magsasaka at medyo kakaiba na may kastilyo sila pero magsasaka pa rin. Pero siguro sa maraming henerasyon pa, Oh. matagal na nila itong pagmamayari or baka nabili lang nila ng mura para magkalupa. Kasi gaya ng nakikita mo dito, ginamit nila yung lupa para sa mga hayop at kung ano-ano pang bagay. Kaya ito yung kanilang kamalig. At meron pa rin silang ilang kagamitan na naiwan sa loob nito, gaya ng nakikita mo. Para magtrabaho. Sa mga bukirin, magtanim ng mga binhi. Malamang ginagamit din ito sa mga hayop. Dati, maganda pa ang itsura ng mga kagamitan sa tingin ko. Oo, ibig kong sabihin, hindi pa naman matagal ang 2012. 1 dekada lang naman. At kung palaging tuyo rito, syempre, maganda pa rin ang kalagayan nito.
Oo, maganda talaga ang itsura nito. Oo, Nakakabaliw isipin na itong mga napakamahal na makina ay iniiwan lang dito. sobrang mahal. Oo, Nakakabaliw talaga. Isa na lang natitirang anak nila. Ikukwento ko pa mamaya. Nag-iisa na lang ang anak nila at di natin alam ang dahilan. Hindi niya binebenta ang gusali, kagamitan o anuman sa loob ng kastilyo. oo, pati na rin ang lupa. O pati na rin ang lupa. Handa ka na bang ipakita ang lahat ng tungkol sa lugar na ito? Sobrang handa ako. Excited ako. Tara na. Buku-buku isi. Sige, hawakan ang Dutch pero ay patay na siya. Pareho silang patay. Pero ang petsa ng kaset Nakasulat doon, hindi nakasulat sa O. nakasulat sa Karaniwan sa mga bato. ipapakita niya sa atin ang datos. Kaya, gaya ng alam natin mula sa saglit na usapan sa lalaki, siguradong patay na ang may-ari ng lugar na ito. Naghahanap kami ng petsa sa bahay, pero wala kaming nakita. Oo, kaya nananatiling misteryo ang petsa ng lugar na ito. Pwede lang tayong magpalagay tungkol sa edad nito. Dani, pakiusap pumasok na. Ito ang daan papunta sa lugar. Diyos ko, At papasok na tayo sa isang interesanting bahagi ng kastilyong ito. Wow. Kahit na magsasaka ang mga taong ito, malamang na sila rin mismo ang gumagawa ng alak, na isang karaniwang gawain para sa mga malalaking bahay sa Pransya noon. Tingnan mo ang napakalaking VAD dito. Sa tingin ko, ginagamit talaga yan para tapakan ang mga ubas gamit ang paa. Pupunuin ang ubas, sabay-sabay silang tatapak. Sa tingin ko, para ito sa pagpapahinog. Sa tingin mo para sa pagpapahinog. Oo, sa tingin ko para sa paghahalo at iba pa. Ito naman ay para sa pagpiga. Oh, yan ay wine press, siguradong sigurado. May ilang bote pang naiwan sa tuhod, pero lahat iyon ay walang laman. Kung hindi, sana nakatikim ako. Hindi. Sa Portugal lang. Kung gusto mong makita ang video kung saan ako nakatira at uminom kami ng alak sa bodega kasama si May, i-click mo dito sa itaas. Sobrang interesting panoorin. Mas marami pang mga bariles dito na iniwan. Wow, parang iniwan na talaga ito ng matagal. Sa tingin mo, puno pa kaya ang mga yon? Duda ako dyan. Hindi, lahat sila. Oo, bukas sila. Kita mo, puno rin yan ng sapot ng gagamba. Oo, Grabe, nakakabaliw isipin na iniwan lang lahat to dito. Gusto ko kung paano ginawa ang lugar na to. Oh. Yung arko sa sahig, yung mga bato sa sahig, at yung arko sa taas doon. Napaka-interesanting disenyo. Wow! Ang unang napansin namin dito sa basement ay marami talagang pagkaing naiwan. 10 taon pa lang ang nakalipas, pero ganito na ang ginagawa ng mga tao, lalo na ng matatanda noon. Ganito nila pinipreserba ang pagkain na makikita rin sa mga abandonadong lugar sa iba't ibang panig ng mundo. Denny. Hindi ko sigurado kung ano ito. Parang tomato puree. Pero noong 2004 pa ito. Wow! Narito ang lahat ng walang lamang garapon na kanilang kinolekta. Malamang hiningi nila sa anak nila o sa ibang miyembro ng pamilya. Parang, uy, kung may garapon kayo, iwan nyo sa akin. Tapos gagawa sila ng pagkain doon sa loob. Ano ang mga ito? Wala akong ideya. Mukha silang kulungan ng hayop. Marami pa rito. Nakita mo na? oo. Wala talaga akong ideya kung ano ang mga yon. Ako? Di rin ako sigurado. Baka kulungan ng hayop. Magigiba yan. Ay, sandali, kailangan mong mag-ingat. Kalawang na kalawang na yan, okay? Makikita mo pa nga ang mga nakalitaw na bato at lahat ng semento na ginamit nila sa paggawa nito. At sa tingin ko, papasok na tayo dito mismo sa tore. Wow, ang astig niyan, Danny. Ito ang tore, iyon ang harapang pinto. Oo, tama ka nga. Ito ang harapang pinto ng lugar, may maliit na thermometer dito sa gilid ang temperatura. Palagi kong gustong makita sa mga ganitong lugar, lalo na sa mga kastilyo, yung mga astig na susi. Para sa akin, parang malalaki at kalawangin na susi ito na parang galing talaga sa pelikula. Wow, nandito pa rin sila, siguro galing sa harap na pintuan.
Tara, akyat tayo at pasukin natin ang lugar na ito. Ang astig ng kwartong ito. Danny, wow! Gusto ko yung arko na bumabalik mula sa basement, pati na rin dito sa living space ng bahay na ito. Ngayon lang ako nakakita ng bahay na ganito ang hugis. At maiisip mo kung gaano kakapal ang mga pader na ito noon. Makakapal pa rin sila hanggang ngayon. Makakapal pa rin. Metro ang kapal nila, hindi sentimetro ang usapan dito. Hindi metro ang tinutukoy natin para sa mga Amerikano nating kababayan. Siguro mga 10 talampakang kapal ng pader, ganun. 6 na talampakan ang gusto ko kaysa 10 na medyo sobra na. Oo, 6 na talampakan. magsimula tayo sa kwartong ito dahil may isang interesting na naiwan, ang lababo. At dito, sa tingin ko, ganito ang gamit nito. Bubuksan mo ang gripo ng ganyan at pwede kang maghugas ng kamay kahit papaano. Dito mo nilalagay at iniimbak ang tubig. Napaka-interesante. Isa pang tampok ng kastilyong ito na nagpapakita na talagang matanda na ito ay ang lahat ng kuryente ay idinagdag lang pagkatapos. Wala talagang kuryente noong itinayo nila ang lugar na ito. Alam mo, yung lugar na nandoon sa taas, Danny, hindi. yun ang Ludis, ang banal na lugar sa Pransya. Yun ang katedral. Maganda siya. Oh, Tiyak, ang mga taong nakatira dito, sina Rene at Anges, ay mga relihiyosong tao na karaniwan noon at hanggang ngayon sa Pransya. Maliit na kabinet, syempre. Isa pang larawan ng Lourdes dito, isang maliit na bote ng alak na Grand Magi na inuming Pranses. Tingnan natin kung may laman. Oh! Sarado ito. Oo nga, grabe. Ang ayos pa rin nito, lahat ng tasa at plato ay maganda pa ring nakasalansan dito sa loob. Nakakabilib. Pati dito rin. Maliit na hapagkainan dito sa gitna. Hindi ko alam. Sa tingin ko, inayos nila ulit ang mga gamit dito nang kumunti na ang mga nakatira rito. Kahanga-hangang paglalarawan ng mga tupa sa parang. Wow, ang ayos pa rin ng lahat dito sa lugar na ito. Oh, yeah. Ano ang nabangga ko? Kandila ba yon? Ilalagay ko ang kandila sa mesa. Sige, siguradong mahirap magdekorasyon sa bahay na kakaiba ang hugis. Toto. Makikita mo sa diploma na nakasabit dito na mahirap talagang magbitin ng mga painting. Lahat ay parang tabingi. At paano? Ganon? Pwede ka lang maglagay ng ilang pirasong kasangkapan dito sa kwartong to. Hindi mo talaga pwedeng ilagay ang cabinet dito. Imposibleng mangyari yon. Sertipiko ng edukasyon, pangunahin ay elementarya, kaya ito ang pangunahing edukasyon mula 1,936. Oo, hindi ito galing sa taong dati pang nakatira dito. Wow, nandito pa rin ang mga halaman at lahat sa ibabaw nito. Ito ay banal na tubig, syempre. May natirang ilang bote ng banal na tubig. Ito sina Rene at Anjas sa kanilang kasal. Ang ganda naman yan. Naiwan pa rin dito sa ibabaw. Wow, isang garapon. Ang bango pa rin ng amoy nito. Toto. Oo, gumagamit ka ng cork sa ibabaw niyan at sa loob ng drawer na ito ay siguradong mga kumot at punda. Oo, syempre. Ano pa ba ang ilalagay mo dito? Dito sa kwartong ito, may kama rin tayong makikita. Na napaka-logical dahil si Agnes, ang may-ari ng lugar na ito, ay umabot ng 78 taong gulang. Siya ang huling taong nanirahan dito at malamang hindi na rin siya masyadong nakakagalaw noon. Nasa isang kwarto na lahat ng kailangan niya. Maganda ring makita na maayos pa rin ang kama at nandito pa rin ang kanyang mga rosaryo sa ibabaw nito. Wow, espesyal ang mga ito. Gusto ko kung paano inukit mula sa metal. Mayroon ding maliit na painting, isang kaakit-akit na bayan sa Pransya na nakasabit sa itaas ng kama. Iyan ang nightstand niya, parang storage cabinet. Gaya ng nakikita mo sa isa pang larawan ng kasal,
Siguradong mahal na mahal niya ang kanyang asawa, si Rene. Gaya ng nakikita mo. Magkaiba ang mga tao sa dalawang larawan. Hindi. Oh, talaga. Pero mukhang siya at siya ito. Oo, sige. Tama ka, Danny. Saan kaya napunta ang ibang mga tao? Wala akong ideya. Oo nga, nandito pa lahat ng mga gamot niya sa loob nito. Grabe. Talagang hindi na maganda ang kalagayan niya sa huling bahagi ng buhay niya, gaya ng nakikita mo. Itong aso, madalas nating nakikita sa Pransya. Halos bawat gusali mayroon nito. Isa pang rosaryo ang nakasabit doon. Sa tingin ko dati, mas ginagamit ang silid na ito bilang tuluyan. Parang may mga sopa sa paligid ng fireplace at yung malaking fireplace na yon. Tama ba? Sa tingin mo ba totoo ito? Sa palagay ko. Yung fireplace ay totoong totoo at halatang nagamit na. Kaya pininturahan lang ito. Oo. Baka nung niremodel nila yung lugar, pininturahan din nila. Karaniwan makita ang mga ninuno na nakasabit sa fireplace. Siya rin ang lalaki sa wedding photo. Ay wow, baka sila nga yun. Kaya tingnan mong mabuti yung lalaki. Oo, si Rene nga yun. At ipapakita ko sa iyo ito, siguradong siya talaga yung lalaki. Oo, sigurado. Tingin ko tama ka, Danny. At ito. Oh, siya talaga yon. Oo, baka iyon na nga. Wow, ang ganda. Ang ganda talaga. At doon sa itaas, meron din tayong napakagandang gold-plated na salamin. Wow! Gusto ko itong kwarto na to. At pagkatapos, nandito ang hapagkainan sa gitna ng kwarto. Walang laman dito para sa 4 na tao. At syempre, may makina ng pananahi rin dito sa loob. Mukhang napakaganda pa ng kondisyon nito. Hindi mo pa ba nakita ang brand na ito? Hindi pa? Hindi. Oo, hindi ito karaniwang brand sa Portugal. Mas kilala ito bilang French brand. Hindi, ito ay isang German na brand. O hindi, tama ka, German nga. Hindi na ito maayos umiikot. O, tingnan mo, gumagana pa rin. Gustong gusto ko kung paano nila pinalamutian at dinisenyo ang mga pirasong ito noon. Ang gaganda talaga. Bakit hindi na tayo nakakagawa ng maganda ngayon? Oo, sa tingin ko ngayon gumagawa pa rin sila ng mga ganito pero puro plastic na lang, parang simple-simple, pangit na plastic lang. Oo. Nandito pa rin pati yung takip. Oo. Hindi ko ito makuha doon. Pero gaya ng nakikita mo, ito ay mga maliliit na piraso ng kasangkapan sa loob ng bahay. Ngayon, kailangan mong itago ang makinang panahi, pero dati pwede mo lang itong iwan sa bahay. Isa pang magandang na yon sa Pransya, mga termites ang gumawa nito, kahit papaano. Oo. Medyo nakakalungkot. Wow! Dito, pwede tayong dumaan sa isa pang kwarto. Pero kailangan kong magbigay ng kaunting paalala dahil sa loob ng kwarto ay may patay na hayop. Kung di mo kaya, pikit ka muna. Ipapakita na namin ito ngayon. Oh, hindi nga. Paano mo sasabihin sa Ingles ang palaman? Hindi ito stuffed animal. Hindi ito pinalamanan. Literal na patay na pusa ito. Oh! 3, 2, 1, lumingon na pakiusap. Nandito sa sahig. Sa tingin ko, kamamatay lang nito. May mga langaw pa na lumalapit dito. At oo, nakakalungkot talagang makita ang isang patay na pusa na nakahiga dito, sa loob ng kwarto. Oh, at mabaho ang kwarto. Oo, parang sobrang matapang ang amoy na nanggagaling sa pusa. Oo, kailangan talaga naming buksan ang bintana kasi sobrang lakas ng amoy para sa lahat. Pwede ka nang tumingin. Sisikapin naming hindi na ipakita sa kamera, kahit sa gilid. Sige. Tingnan natin ang buong drawer na ito. Punong-puno ito ng mga larawan at alaala ng mga taong ito. Gusto mo bang magsimula dito sa isang ito? Oo. Mukhang meron tayong magandang tumpok ng mga larawan ng kasal dito. Kita mo naman. Kita mo ba ito sa kamera? Sige, dadaanan ko sila isa-isa. Wow! Dito nila pinipirmahan ang kasunduan sa kasal nila. At malamang isa ito sa 2 nilang anak na lalaki. Isang anak na lalaki ang namatay, pero ikukwento ko pa mamaya sa video. Si Rene ito, tama? Malamang. Oo. Ang gaganda ng mga larawan dito.
Oh, heto sila nakaupo sa hapagkainan. Ang ganda naman. Sige, ipapakita ko pa sa iyo ang iba pang tumpok. Alam mo ba kung nasaan ito? Oh, iyon ang kastilyo. Oo, iyon ang isang tore at ito ang isa pa. Wow, sila yan na nakatayo. Sa tingin ko, sa gilid ng kastilyo. Malamang sina Rene at Anges noong mas matanda na sila. Wow, ang mga kamalig ng kastilyo. Ang pamilya na magkakasama. Ang tarangkahan pareho lang. Oo, tama. Ito nga. O naririnig nila ang pagsasayaw na yon. Napakagandang mga alaala niyan. O ito ang magkasama. Ito sina Anges at Rene, ang mga may-ari ng kastilyo. Wow, yan ang kusina. Yan ang kusina. Oh, Oo, pati ang kusina ipapakita namin mamaya. Ilan ito sa mga kahanga-hangang alaala. Gustong-gusto kong makita lagi ang mga larawan sa loob ng bahay. wow. Oh, at maaaring apo nila iyon. Kita mo naman, ang galing talaga. Sumasakay ng kabayo dito, magkasama ang mga bata at ang mga kabayo. Sa harap ng kamalig, oh, malapit sa apo, sa buong kagandahan nito muli. At pagkatapos, bumalik na tayo sa harapan. May ilang Polaroid dito, Danny. Tingnan mo. Ipapakita ko sa iyo ang ilan. Wow. Maraming interesanting alaala ang naiwan dito. Hindi ko ipapakita lahat ng mga larawan, syempre, dahil kung hindi, nandito pa rin tayo bukas. Yeah. Makikita sa larawan ang grupo ng mga lalaking papunta sa digmaan. Oh, ito rin ay isang napaka-interesanting larawan. Mukhang si Rene ito noong mas bata pa siya. Oo, Talagang ganun nga. ayan na naman siya. Tingnan mo. Wow. Binatang lalaki. Gusto ko to. Ito na ang huli kong ipapakita. Wow, gusto ko ang mga larawang ito. Gusto kong makita ito. Ang ganda talaga. Tingnan mo rin itong maliit na bulsa na relo na meron tayo dito. Wow, Danny, sobrang namamangha ako sa mga bagay na nasa loob ng kastilyong ito. Oh, Hindi ko pa masyadong natitignan ang kwarto na pinasok natin, pero napaka-interesante nito. Parang upuan din ang itsura nito. Noong unang panahon, mukha talaga itong kwarto, parang silid tulugan. oo nga, tama, baka ito nga ay naging silid tulugan. Oo, tama. At pagkatapos, ang fireplace at ang kama ay nasa gilid na iyon ng kwarto. Tingnan natin kung may natira pa. Sa mga kabinet na ito, may nakita akong ilang damit na naiwan at maayos pa ring nakatiklop. At dito makikita mo kung paano talaga nila kinailangang idisenyo ang mga kasangkapan para mismo sa kastilyong ito. Lahat ay parang hinulma sa mga pader. May kaunting pagkabulok na rin at kitang-kita na ang amag sa mga pader. Larawan ng pamilya, wow! Kita mo, may maliit na tapiserya, Danny, maganda yon. Pangingisda sa hardin ng Pransya. Gusto ko talagang makita ang mga yon. Oo, ako rin. At isang napakalaking grupo ng mga tao sa isang larawan ng kasal. Kaya natuwa lang ako sa inscription dito sa fireplace. Sikut to fumus dais mais. Isinalin namin at ibig sabihin pala nito, ang mga araw ko ay parang usok. Hindi ko alam kung ano ang gusto kong sabihin doon. Pero hindi ko alam. Parang kakaibang kasabihan yon, Latin pala, pero di ko alam o may ideya. Para sa akin, nandito na ito simula nang itayo ang lugar. Oo nga. Ang astig talaga nito. At itong fireplace ay siguradong bahagi rin ng bahay. Parang kasabay din itong itinayo ng kastilyo. Oh. Wow, gusto ko to. Maganda. May upuan din na nakatayo pa sa harap nito. Mukhang mas bago ito kaysa sa iba. At pati ang damit ni Angeser ay maayos pa ring nakasabit doon. Kasama ang kanyang mga sapatos sa ilalim nito. Wow, ang ganda naman yan. Oh, Danny, tingnan mo ito. Isa itong maliit na guhit na naiwan pa noong 1976. Pero sa tingin ko, naaalala ko ito. Hindi ba nakita na natin ito kanina? Teka, tingnan ko. Halika rito. Oo, tama. Sa tingin ko ito yon. Ilagay mo na lang. Tingnan mo yan.
Yan ang babae na iginuhit doon na may parehong ekspresyon sa mukha niya. Ganda ng mga alaala at bagay na makikita sa ganitong abandonadong lugar. Sobrang gusto ko talaga ito. Mahal na mahal ko talaga. Oo, ang ganda talaga. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa panonood ng mga video na ito. Dahil dito, posible kaming mag-explore ng ganitong lugar, makahanap ng mga bagay, at gumawa ng ganitong kwento. Kung gusto ninyo, pakisubscribe na lang sa channel dahil malaki ang naitutulong nito sa amin para makapag-explore pa ng mas maraming lugar sa buong mundo. Tara, magpatuloy pa tayo. May ilan pa akong gustong ipakita sa inyo. May isa pang naiwan na tapestry dito, parang burda. Nakikita ko ang maliit na unggoy dito. Aso pala ito. Parang ganon, hayop sa bawat pagkakataon. Isang parol ang nabasag, nahulog at nandito pa rin ang mga tungkod ni Agnes. Tama ka, dating ang silid-tulugan ito. Andyan pa ang balangkas ng kama sa pader pero wala na pati kutsyon. Oo, baka silid-tulugan nga ito dati. Sige, hayaan niyong i-welcome ko kayo lahat dito sa kusina ng lugar na ito. Nasa parehong palapag din tayo ngayon. Magkakakonekta silang lahat. Oo, simple pero maganda ang kusina. Pero kung matatandaan ninyo, nakita lang natin ang iba't ibang sulok ng lugar na ito sa mga litratong pinanood natin kanina. Halimbawa, Danny, ito yung kanto kung saan nakita natin si Agnes at ang mga bata. Pwede mo bang isara ang pinto? Sigurado akong maiintindihan ng iba kung nakasara ito. Oo, syempre. Ay oo, ayan na. Oo, simple lang ulit ang kusina, gaya ng sabi ko. Pero may maraming naiwan dito. Tipikal ba itong sombrero ng Pranses o talagang pang magsasaka lang? Sa tingin ko, sombrero na magsasaka. Hindi ko alam. Oo, kailangan kong amuyin lahat, pasensya na. Maraming bagay na iniwan niya, mga libro na nagkakalas-kalas na, mga sulat na siya pa rin ang nagsulat. May ilang libro pa na naiwan doon. Nandito pa rin lahat ng baso at gamit. At narito ang lahat ng mga tala ng accounting sa mga nakaraang taon, malamang galing sa bukid. Narito ang utang at agricultural credit. Sinasabi rito, Iyan ang bangko. oo, yan ang bangko. Yan ang utang na kailangan nilang bayaran sa bangko. Oo. Kahit ang kanyang pitaka ay naiwan pa rin dito na may maraming pera at iba pang mga bagay sa loob. Gusto mo buksan ang ref, Danny? Oo. Mag-ingat ka kasi sobrang sira ng sahig na to. Talagang sira. Pwede mo bang alisin braso mo? Hindi ko maipakita kahit ano. May kakaibang hilaw dito sa loob pero hindi naman mabaho. Mag-ingat ka kasi nagkakalas-kalas lahat. Kailangan ko itong hawakan. Oo, sige. Ito ay bahagi ng bato? Ito, hindi pa natin masyadong nakikita sa Europa. Sa tingin ko, dryer o washer ito. Oh, hindi. Ito ay washing machine. Oh, tingnan mo yan. Marami tayong nakita nito sa Estados Unidos. DIY, oo. Pag pinapakain mo ito mula sa itaas, wow! Na-renovate na ang kusinang ito pagkatapos. Karaniwan lang ang itsura ng kusina. Oo. Dito, meron tayong malaking lutuan, ang pugon na may oven na nandito pa rin, at ang mga kasangkapan ay nakasabit pa rin dyan. Ano pa ang meron tayo dito? Ito ay isang German Overdy Dietrich. May mga nakakaintrigang magasin tungkol sa pagsasaka na naiwan dito noon. Tingnan mo ang petsa nito, 2012 Marso ng 2012 sabi dito. Doon sa kabila, Oo. siguradong dito iniwan ang lugar mga 10 taon na ang nakalipas. Pati na rin ang mga kalendaryo at lahat ng bagay ay mula pa noong 2012. Doon, nakita ko yung isa sa sulok doon. Oh. Sabi ng lahat, iniwan na ang lugar na ito, 10 taon na ang nakalipas. Wow, aalis na tayo dito. Oo, mag-ingat ka. Oo. Dahil ang television na yan ay Malapit nang bumagsak. halos bumabagsak na. Malapit na talagang bumagsak. Konting oras na lang, sigurado na yan.
Kakaiba ang pakiramdam ng sahig na ito. Palagay ko, kahoy lang ang sahig na ito kumpara sa ibang sahig na bato. Hindi, pero kahoy ang mga sahig. Oo nga, syempre. Pero parang lumalala na ito kaya... Ang bilis mangyari sa loob ng kastilyo. Hindi ko inasahan yon. Oo. Nakatayo pa rin ang telebisyon, kasama ang lahat ng gamit namin sa pananahi sa ibabaw nito. Ito rin ay medyo interesante dito, Danny. Maayos pa ring nakasalansan ang lahat ng sapatos doon. At mukhang nagplansa siya ng damit sa mga huling araw ng kanyang buhay at iniwan ang plansahan sa gitna mismo ng kwarto. Dito, wow. Pwede tayong pumunta doon. Alis na tayo dito. Maraming bubog dito sa sahig. Mag-ingat ka talaga. Malamang hindi na nabubuksan ang pintong to ngayon. Hindi. Sige, ibinigay mo sa akin ang camera, sir. Minsan nakakabaliw talaga ang mga kailangang gawin para makapasok sa ganitong mga abandonadong lugar. Oo. Kailangan ko itong laruin ulit. At pati na rin sa malaking setup ng camera na palagi naming dala, nililibot lang namin ang mga lugar na ito. Mga mikropono lahat. Oh. Oh, tingnan mo. Ay, ang astig nun. Oh, may bomba at pwede kang magbomba ng tubig. Wala kayong gripo, kaya kailangan magbomba ng tubig para makapaghugas ng kamay. Wow, gumagana pa rin. Ang galing, di ba? Maliit na banyo. Oo, nandoon pa rin lahat ng gamit natin. Hindi ito bumubukas. Gusto ko na parang cocoon ng pakiramdam sa shower na to. Oo, tama. Alam mo ba kung nasaan tayo ngayon, Danny? Ito ang pangalawang tour. Tama. Ito ang pangalawang tore. Oo. Makikita mo ito doon. Di mo namamalayan na nasa tore ka na kapag nasa loob ka ng kastilyo. Sige. Dito sila nagbanyo, gaya ng nakikita mo, pati ang toilet paper ay nakasabit pa rin dyan. Ang wild naman. At dito naman ang imbakan. May mga naiwan pa silang damit dito. At sa tingin ko ito ay parang kamalig lang gaya ng nakikita mo. Pwede tayong lumabas ulit kung gusto, pero nakita na natin yon. Wow, ang dami nilang mga maliliit na bagay na nakasabit dito. Itong mga basket. Ang gaganda. Sige. Bumalik ka. Oo, bumalik tayo. Bumalik tayo. Excited akong dalihin ka sa itaas para ipakita pa ang ibang parte ng lugar na to at ang hagdang ito. Palaging pinapahanga ako ni Danny sa bawat pagkakataon. Oo, ang ganda talaga. Pati paano ko nagawang gawin ito dati. Oo, bato lang talaga ito. Oo, mga patong-patong lang na piraso ng bato. Ang ganda kung paano ito paikot na pataas. Wow, sige. Ngayon papasok tayo sa bahagi ng kastilyo na mas matanda pa kaysa sa mga nakita natin sa ibaba. Maligayang pagdating sa loob. Oo, matagal nang hindi nagagamit ang mga rehas na ito. Nandito ang silid tulugan sa kaliwa. Napakalumang silid tulugan gaya ng nakikita mo, pero nandito pa rin ang lahat ng gamit. Ayos pa rin ang kama at nandoon pa rin ang pitaka sa ibabaw. Wow, parang may pangalawang kama ba sa tabi ko? Oo, parang bahagi nga ng kama ang itsura. Baka dito ang mga damit. Ayoko ng mga tunog na yan. Tayo. Nandito pa ang ilang kurbata, karamihan na wala na. Hayaan mo na lang. Diyos ko, ayoko sa mga tunog na yan. Yung mga bedside table na may mga libro pa rin doon. Grabe. May kakaiba dito. Nandito pa lahat ng kumot at bedsheet. Ang astig, ang astig. Hindi na yan gumagana. Hindi ko inasahan na gumagana pa ang kuryente dito sa lugar na to. Hindi na. Matandang-matanda na ang sala na to. Sa tingin ko, Oo. ginamit ng mga ninuno nila ang mga kwartong ito. Pero sina Anjas at Rene, baka hindi.
Siguro ginawa lang nila itong imbakan, gaya ng nakikita mo. Oh, yan din mismo ang iniisip ko. Oo, ginawa nila itong atik. Oo, parang dito nila isinasabit ang mga longganisa para patuyuin o kung ano man o kaya bawang o kung ano pa. Tama. Meron pa tayong kabinet dito na puno pa rin ng mga baso mula pa noong panahong iyon. Wow, maayos pa rin lahat dito sa loob. Paano nangyari yon? Pati dito sa ilalim? Lahat ng naiwan pa rin. Gusto mo bang makita ito? Wala namang masyadong laman sa loob nito at nandito ang mesa at lahat. May mga kung ano-anong bagay na nakatayo sa kwartong ito. Oh, May kasama tayo dito. Bakit parang laging may kama sa mga abandonadong lugar, lalo na sa attic? May nakita lang ako dito sa pader, Danny. At kailangan kong ituro, tingnan mo yon. Mukha siyang isa sa mga larawan ng pamilya mula sa mga dating henerasyon. Sobrang luma na. Hindi nga ito mukhang larawan para sa akin. Oh, pero larawan talaga yan. Wow! Sobrang luma lang talaga ito na. Oh, And mabilis na nasisira. kamangha-mangha. At pagkatapos, may malaking fireplace dito sa gitna ng kwarto kung saan nagtitipon-tipon ang buong pamilya. Makikita mo pa nga sa loob ng fireplace na nakasabit pa rin ang belo doon. Wow, tiyak napakaganda nung gumagana pa ito. At pagkatapos, sa itaas niyan, may ilan tayong makikitang mga larawan. Ano yon? Ilan ay relihiyoso? Sabi dito, mahalagang alaala si Vus et Fidel. Sa tingin ko galing ito sa isang relihiyosong lugar. Nandito pa ang pangalan ni Gani, isa sa dating may-ari, kaya't alaala ito ng dati niyang pagkuha. At pati na rin ang mga lumang litrato ng mga taong dating nakatira dito. At meron pang ilan dito rin. Wow, baka sila ang mga ninuno at ninang natin. Maganda. May isa pang huling kwarto dito na kailangan pa naming ipakita sa inyo sa palapag na ito at ito ay parang isang kainan. Sa tingin ko, ito ay naging pero itong isa, marami pa ring laman. Oo. Grabe! Pwede ba tayong magsimula sa kanan? Tingnan mo yan. May crest pa nga dyan o parang piraso ng laban, sabi dyan. 1,874. Hindi ito mukhang totoo para sa akin. Hindi talaga. Parang pininturahan lang at ginupit ang mukha ng lalaki. Oo, At ang natitira ay pininturahan lang. grabe. Mga gagamba na nagtitipon-tipon dito. Oo, sa mga taon na hindi nagamit ang lugar na ito. Nakuha na naman natin ang tao natin. Oo, siya rin ang pinutol ulit. Mukhang kakaiba ito sa akin. Mukhang talagang kakaiba. Sa ibaba, may kupas tayong larawan ng pamilya. Maaaring ito si Rene o kung sino man noong siya ay bata pa. Mukha silang mga miyembro ng pamilya. Kung titingnan mo ang kanilang mga mukha, Sa tingin ko rin. Tumingin ka rito, Danny. Ay, wow. Garahe, laruan na garahe, mga bata. ayaw mo ng tulay para sa kotse. At isang globo at nandito pa rin ang lahat. Maraming magagandang bagay ang naiwan dito sa itaas. Para saan ang mga bala na yan? Malalaki ang mga ito, sana lang ay na-disassemble na sila. oh, sana nga. Mukha silang para sa malaking kanyon. Wala akong ideya. Grabe. Wow. Gusto ko yon. Oo. Marami pa kaming ganyan dito rin. Mga relihiyosong larawan sa itaas, syempre, laging makikita sa mga lugar sa Pransya at isang magandang marble na orasan din. Wow, ito yung mas malaking bersyon ng nakita natin sa ibaba nung tinitingnan natin yung mga larawan. Ito si Rene, dating may-ari ng lugar na ito. At sa totoo lang, hindi pa ako nakakapagkwento ng kahit isang kwento dito sa lugar na ito. Tungkol ito sa dati nilang anak
Sina Rene at Angeste ay may 2 anak na lalaki. May anak silang si Sebastian at isa pang buhay pa, pero hindi ko alam pangalan niya. Sa kasamaang palad, noong 11 taong gulang pa lang siya, palagi siyang naglalakad mula sa kastilyong ito papuntang paaralan. At habang papunta siya sa paaralan, nabundol siya ng kotse at pagkatapos ay dinala siya ng helicopter papuntang Bordeaux sa ospital para gamutin ang kanyang malubhang mga sugat. Sa kasamaang palad, namatay siya at sina Jess at Rene ay nagbisikleta para sa kanya buong buhay nila. Hindi nila matanggap iyon. At oo, may malaking kwento sa lugar na ito na umiikot tungkol doon. Nakakalungkot talaga. Hindi ko maisip na mawalan ng anak ng ganoon. Isang mesa na nakatayo dito na may mga libro sa ibabaw at diploma. Diploma. Commemorative, hindi ko alam. Wala akong maipapaliwanag. Isa itong tunog na pang-alala. Hindi ako sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ay para gunitin ng isang bagay. Ito ay para gunitain ang isang bagay. Artifo. Oo, pwede. Ang orasan ni Lolo na nakatayo dito, ang piraso. Magandang piraso ng orasan na nandyan pa rin sa loob nito. O itong isa ay may laman pa rin. Pati. Nandyan pa rin ang lahat. Maganda. Gusto mo bang buksan ko? Hindi. Mag-ingat ka, kasya yan. Sa tingin ko, posible. Oh, wow. Dito makikita mo ng maayos. Tapos dito, may ilan pang piraso na naiwan. Tingnan mo, siguradong galing yan sa anak o apo nila na dati ring naglalaro dito. Sobrang interesting ng kwartong ito. At dati, palagi ring may malaking chandelier na nakasabit dito. May crown molding din sa itaas. Dito sa gilid na to, may isa pang bahagi sa palapag na to. Tingnan natin. Mukhang parang imbakan lang ito dito sa bahagi na to. O, tingnan mo. May natira pang ilang sibuyas. Lubusan na silang nabulok, mga balat na lang ang natira. Makikita mo pa rin silang natutuyo. Kita mo, kapareho lang ito sa kabila. Sa kabilang kwarto. Oh, tama. At meron ding malaking fireplace dito. Sa tingin ko, ito yung pinakaitaas ng tore na nakita natin kanina. Yung pangalawang tore. Oh, Oo, umaabot pa ito ng mas mataas dito. Oh, Umabot talaga ito hanggang sa pinakatuktok. oh, malamang sa atik na nga. Oo, tingnan natin ang atik. Kasi isa pang palapag paakyat yon. 4 ang palapag dito. Basement, unang palapag, ikalawa, at atik. Wow! Oo, heto na yung dulo ng paikot na hagdanan. Hindi ako magsasawa sa mga hagdan na to. Ang astig nila. Gusto ko magkaroon ng bahay na may ganitong klaseng hagdan. Sige. Grabe! Oo, yung atik. Kahit kaunti lang ang maipapakita, siguradong bahagi pa rin ito ng bahay na gusto naming ipakita. Makikita mo kung paano ginawa yung building, walang insulation, wala talaga. Literal na tile lang ito. Oo, talagang basic lang. Oh. Isang interesting na bahagi na pwede mong ipakita ay dito mo mismo makikita ang tore. Oh, Ito ang tok-tok. Oo, ang tuktok ng tore. Makikita mo pa nga ang mga bubong na may tile. Magagandang tile ng bubong. Palagi kong sinasabi, Bubong Teodora o sige. meron bang kung ano? O bintana lang ba yan? Bintana ba yan? Oo, bintana. Sige. Sige, tara na. Sobrang nag-enjoy ako mag-explore dito. Ang kastilyong ito ay napakakaakit-akit.
Danny, pwede ba kitang tanungin, anong masasabi mo sa unang explore mo sa kastilyo? Ang galing, tinitingnan mo pa lang ito at parang isang French na chateau na napakaganda at napaka-personal ng kwento. Hindi ito katulad ng mga kastilyo na may kasaysayan, mas personal ito. Iba ito. Parang bahay na kastilyo ang itsura. Oo, Totoo, nagustuhan ko ito. Rene Anges, ang kwento ng lugar na ito ay naantig ako at sana nagustuhan nyo rin. Kung nagustuhan nyo, like, subscribe at mag-comment sa ibaba. Check nyo rin si Mr. Danny, ang nasa likod ng camera. Kung gusto nyong suportahan kami, may mga link sa description para doon. Pinahahalagahan namin ang donasyon. Salamat sa lahat, magkita tayo ulit next week para sa isa pang epic na pag-explore. Paalam, mahal.